project, inaaral ko yung script kung anong magiging character ko kasi may gagawin din akong Against All Odds na nagte-taping din. So parang magiging kasi magre-resume na kami ng taping. So parang ito mas light, yung Against All Odds mas heavy, mas dark. So dahil medyo sabay na yung magiging taping namin I guess magiging schizophrenic na ako. Like Tuesday, Thursday, Saturday, light, tapos Monday, Wednesday, Friday, heavy. So kailangan may difference sa dalawang project, diba? So Mahirap yun, Sam, ha? Ngayon, light ka, bukas, medyo dark. Sam, ang hindi mag-overlap ang schedule. Mag-overlap po. Hindi po. Yung Against All Odds, I think, tapos na ang kahit konting pagtingin pag-start ng Against All Odds. Okay, before that, I'd like to acknowledge our executive in charge of our creative, Mr. Rondel Indayag. Sir Rondel, hi! Hi, Sir Rondel. Full force naman ang support sa tatlo, nakakatuwa. TY. Okay. TY po. Gusto kong tanongin kasi binigay ang isa sa pinakamahusay na lady writers ng unit namin para sumulat ng script na kahit konting pagtingin. May we ask the lady, the brilliant lady, Miss Reggie Amigo, paano nabuo yung story, Miss Reggie? Kasi kwento daw muna and then cast. You might wanna make kwento about the story. Mahirap na ikwento kung paano nabuo kasi ito ay collaboration ng madami with Sir Deo, with Rodel. Hindi lang naman po ito sarili kong kwento. So, dapat nga nandito rin si Rodel sa harapan para mag-explain ng lahat. Kasi these are the same people who make Walang Hanggan, the creators of Walang Hanggan, RPL and Miss Reggie and Sir Deo. AJ, in line with that, gusto ko rin malaman kung paano nyo kung paano nyo nalaman na the characters you finally have chosen to portray the role na i-create nyo ay aakma doon sa... Oo nga, Miss Reg. Actually po, nung pinili sila, somewhat, meron kayong may sort of feel na alam mong makukuha nila yung role. But at the same time, since hindi pa ginagawa yung script at that time, nung sinusulat na po yung script, hinahango na po talaga sa kanilang personality para mas lalong babagay sa kanilang character. Thank you, Miss Reggie. Our next question will come from Miss Liza. Wow! Arlo. My question is for Sam. Sam, kinakabahan ka sa return mo for this particular project? Kasi medyo... Kinakabahan po. Kinakabahan ka sa return mo for this sa TV? I think sa lahat ng projects na lalabas, syempre may konting kaba. Hindi mo lang kung magiging successful, but ako, I'm happy na magkasama kaming tatlo, I mean the rest of the cast, and binigyan ng magandang project kasi maganda talaga yung kwento, and very light, and yun ang din ang gusto ko. And this whole year, blessing talaga yung lahat ng mangyayari this year for me. So ako, in terms of mas excited Pero kaysa... Hindi ka kinabahan kasi diba with your past, yung Alta, I know hindi siya natuloy. Hindi na tuloy. And then yung kay Juday, na-move ata siya for later. Namove pero tuloy pa rin. So it's you're saving for it. Pero hindi ka kinabahan na parang hindi, alam mo yun, yung may na-stop, tapos merong na-push. Kaya ako nagpapasalamat dahil kahit nag-stop yung taping ng Against All Odds at matutuloy pa rin. Meron din akong isa pang project na gagawin ngayon na magkasama kami habang na mag-air habang nagte-taping din ng Against All Odds. So And do you have plans to go back to the States? siyempre this year, I do have plans to go back, yes. Ano? Actually, ito dami. Hindi naman, not this year, siguro hindi din next year. Walang time kasi siyempre sobrang busy. I'm so blessed this year, so dito muna ako sa Pilipinas. Thank you. Yay! Thank you, Liza. And syempre lahat ng projects ni Sam Gilby ay aabangan ni Tito Aiza Red.
ang editor ng Manila I Standard. love Tita Aiza. He has a question. Tita Aiza, may question ka? Nagpa-blush? Correct. He finds time for this press con. He's a busy guy. Pero Kinansel niya yung kanyang office Oh. para makita si Sam. Thank you, Mr. Red. Sino kaya may question pa from... ayaw niya? Nagpa-blush si Tita Aiza. Ipilit mo kasi flash. Natural, magka-flash na. Kaya nakapa-flash ng flash. We have a question from Rayma, di ba? Wow, ayan. Angeline, curious lang kami kasi parang pumuti ka ngayon. Kasama na sa preparation yung pagpapabti mo. Wow, puti ka daw. Naggugluta ka ba ngayon? Bakit ngayon nyo lang po napansin yan? Last year pa ako nag-gluta. Hindi, syempre po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpunta ko syempre kay Dr. Abelo. Kasi kailangan naman i-maintain yun, tama po. Kasi, yun nga, katulad po ng sabi ko kanina, ayoko naman pong kumbaga, hindi makahabol sa level ng kagwapuhan ng dalawa. Kaya, tuloy-tuloy po ako kay Dr. Abelo hanggang ngayon. At yung gluta po, kung gusto nyong malaman, inject po yun, hindi po yung iniinom every week. Mas Yes po. mabilis kasi epekto nun. Maliban sa paggugluta, may enhancement ba na ginawa sa'yo? Wow. Ginawa sa mukha, sa katawan? Ngayon, wala pa po, pero Iplaan. kasi bala ko po talaga yung ilong ko nga na ipaliit konti lang. Pero kapag nangyari naman yun, sabihin ko naman po agad sa inyo. Wag? Hindi naman, tinanong ko na yun eh. Sa boobs ko wala. Totoo po ito. Kahit hawakan niyo pa. Sam, kahit hawakan, nila pa. Okay, thanks Rayma. Thank you. Internet. Ito, wala rin pong enhancement to. Wow. Miss Julie Bonifacio. Ayoko naman. Sure naman eh. Talaga ito. Just tayo ka para makita ka ng mga papat maganda dito. Ayun, ikaw Julie. Di pa ba sa na-miss ko na siya eh. Naman. Oo. Interesting kita. Oo, almost 1 year wala kang show na, di ba? Asa. Oo, asap ka lang na nakikita, walang press ko na masyadong ano, di ba? Na-miss mo ba ang pag-taping, ang pag-arte, Sam? Kinabahan ko. Siyempre, na-miss ko po. Pagkatapos ng Idol, nag-happy PH din ako na hosting. Pero yung taping, na-miss ko talaga. Iba yung ano, kaya parang feeling ko, nung nag-start yung taping nito, naninibago ako na parang feeling rusty. Yung parang ganun. So, nasasanay ulit. Nag-enjoy, syempre. Na-miss ko talaga. Nanibago ka rin ba sa bagong leading lady? Kasi tsaka si Angeline parang hindi naman siya yung talagang nakasanayan mo ano. Hindi po, pero ano, maraming beses na iba-iba yung mga leading ladies ko. So, dahil yung sinabi ko kanina na magkaibigan na kami na matagal, mas madali para sa amin na kasi comfortable na kami sa isa't isa. And syempre, natural talaga si Angeline sa pag-acting. And wala, masayang kasama. Last na lang Sam. Kasi Aba. meron silang common ni Tony na yun talaga yung unang leading lady mo, di ba? Ano ba? Si Tony Gonzaga, di ba? Siya yung unang leading lady First mo. love team ko. Oo. May hawig sila ni Angeline sa, kasi pareho silang singer, di ba? Na? Singer si Tony. Singer. Ba? So, may chance ba na magkaroon din ng ano, kakantayin niyo ba yung team song sa serie o whatever? May ganun bang part? Kakanta ng team song? Oo, whatever. Wala pa. Sasayaw daw. Meron kaming version. Actually, kami ni Paolo, meron kaming version ng Kahit Konting Pagtingin. Tapos, si Angeline din kasama sa version namin. So, acoustic yung version namin. So, may isushoot pa yung MTV. So, So meron. lalabas pa. Opa. Thank you, Sam. Last na lang kay Angeline. Angeline, di ba kasi kasi may nabalitaan ako na supposed to be daw, kay Tony Gonzaga project to. Pero later on, naklaro na rin sa akin ni Sir Deo dito. Pero, ano bang feeling na may pressure ba, may tension na first teleserye mo, ikaw ang bida, gano'n?
hindi ko po kasi alam na dapat pala kay Ate Tony to. Hindi daw, ibang project naman daw pala yung tinutukoy kay Tony. Ibang project Iba yun. po. So ano nga pa yung tanong niyo ulit? Sorry po, Miss Julia. Hindi ko kasi kayo makakita Actually, eh. sinabi niya na, pero hindi naman yun ang tanong niya. Ano ang tanong? Sorry, Anong Ang tanong ko, pressure? ayun nga, may pressure ba? O natetense ka ba dahil first teleserye mo, bida ka agad? O parang ako natitense sa'yo Chos. Hindi. Ayun, yun Sobrang, na. sobrang pressure po. Siyempre, unang-una, hindi naman po ito yung trabaho ko nung pumasok ko sa showbiz, di ba? Alam niyo naman po na singer ako. Kaya medyo napakalaki po talaga nung pinag-iisipan ko kasi English ko, sorry po, adjustment. Wow, spell adjustment. Laki po talaga ng Adjustment. adjustment na ginagawa ko ngayon. Pero sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos, syempre, at sa ABS-CBN na napakalaking tiwala ang ibinigay sa akin at binigyan po ako ng teleserye ngayong 2013 at sobrang ini-enjoy ko naman po yung trabaho ko sa lahat po ng mga katrabaho ko dito sa kahit konting pagtingin po. Thank you so much. Thanks to Julie. Speaking of theme song, actually meron pong official soundtrack ang kahit konting pagtingin. Yung ano may kwento, Miss Dagan or Mother B about the soundtrack, Miss Dagan would like to make kwento about yung laman ng OST natin kahit konting pagtingin. Ang laman po, yung konting pagtingin na version ni Angeline. Tapos may konting pagtingin din na version ni Sam tsaka ni Paolo. Tapos meron pang litong puso. Pusong Lito po. Sorry po. Pusong Lito. Actually po, si Mio po tsaka si Kate na nakakalam ng buo kasi inaayos pa lang po namin. Inaayos pa lang po namin yung laman ng ano. Okay, we'll make an official announcement yung tracks, kung ilan ang tracks. For sure, man, tayo mall show, may launch tayo niyan. So, ayun. Okay, A. Yes, Mother Each, we have a question from Miss Natalie Tamara Yay, of my The Philippines. favorite ko yan. Go ahead. For Angeline. Hi Angeline. Ayun, si Ay, po. Parang with your sa teleserye mo ngayon, parang magiging inevitable siya, parang may pressure, mako-compare ka sa mga rom-com, parang masasabi natin, established na rom-com, stars, like si Sarah, tsaka si Tony. So, ano kaya yung malulook forward namin sa'yo na maiba ka sa kanila? Malulook forward po ninyo. As viewers, Kumbaga, Be, Oo, kasi may rom-com na nagawa ni Sarah, nagawa ni Tony, now you're doing this, you're going, yung ganong pathing. Okay. Gano'ng magiging special o different ka sa kanila? Ako po kasi, syempre, lahat naman po ng tao ay may kakanya-kanya po yung mga style, di ba po? Si Sarah po, si Ate Tony, bali, siguro kung para sa akin naman po, kasi sobrang, dito po sa role ko dito, talagang nakikita ko po yung sarili ko, kung paano po ako nagsimula noon. Kasi sa totoo lang, di ba konduktora po ako ng bus dito, yung role ko dito. Noon nung nasa Sampaloc ako, mahilig po kaming mag-parking ng mga kaibigan ko tuwing undas kasi meron pong court sa kanto namin. So feeling ko ang mas malulook forward niyo po sa akin kung gaano makikita niyo na natural yung pag-arte ko kasi talagang nakaka-relate po ako dun sa role na ginagawa ko po. Ayun po. nag-workshop ka. Nag-workshop po pero hindi po ganun katagal eh. Bali kasama ko po din sila dalawa. Yun lang. So, Ro, ikaw dito, Ro, yung yung Hilaw? binibigay mo, oo. Ande. Pangit yung hilaw, Ay, sorry. Ro, yung talent mo, ikaw yan, hindi ka ginalaw. Effortless. Oo, parang ganon. Hindi ako ginalaw. Bakit kung hindi ako ginalaw? Hindi ko po mag-get story po sa Ian. So, hindi ka in-enhance dito as an actress. So, yung makikita namin, ikaw to. As Angeline. Si Aurora. Yes po. Okay. Hindi po ginalaw. Si Mother B-Boy ito naloka na dun sa corner. Nag-iisa ka, be. Ayan. May question si Miss Melba Lita. Melba Llanera. I have two questions. Yung unang question ko sa creative. Kasi di ba naging very successful yung Be Careful With My Heart? Yung kasi kilig series din po ito di ba? Pero panghapon. Yung po ba yung naging inspirasyon to do another kilig serye
kagaya po nitong mga kahit konting pagtingin. Ikalawang question ko po para kay Angeline. Kasi Angeline, nahulaan ka na magkakaroon ka raw ng magandang love life this 2013. Tingin mo ba itong seryeng kahit konting pagtingin magbubukas ng pinto para magkaroon ka nga ng makulay na love life? Sino po nagsasagot? Gusto mo ikaw? Oo, sige. Ako po muna. Talaga, nahulaan po ako. Sino naghula? Na magkakaroon ako ng boyfriend? Love life? Matagal ko na din naman pong hinihintay yun. Kung sakali po na maging daan po itong kahit konting Ba't ka nakatingin? Wow! Nagpapaling? Kung sakali pong maging daan itong kahit konting pagtingin, syempre talagang mas sobra-sobra po ang pasasalamat ko kung totoo nga po yung hula sa akin na magkaroon ako ng love life. Pero sabihin ko na po talaga ha, kung sakali man pong magkaroon ako ng love life, gusto ko po kasi yung mayaman. Mayaman naman pareho yung kanan kaliwa mo. Yung maganda ang trabaho po, kumbaga sana doktor. Hoy, hindi na lang kukumpita ng doktor ngayon, ano? Di, accountant na lang. Mahina pala ang Mayaman doktor lang pag tax season. Ako ayun po. Nasagot ba, Melba? O naguluhan ka lalo? Creative na Miss Reggie, you wanna answer that? Ano nga ba yung tanong? Ayun, ganun. Kasi that's the phenomenal po. yung Kasi phenomenal naman po talaga ang success ng Be Careful with My Heart. At doon natin nakita na ang tao talaga ay nagka-clamor para sa isang light at saka very uplifting na show. So, opo. But sorry ha, I will put you on the spot. Sinong mas hot? Si Paolo o si Sam? They're both hot, I know. Red wine nga. Hanggang pa-bake shot to, be. Kailangan ngayon na? Pwedeng ano? Agad-agad. Kaya mo ba sagutin? Karakaraka. Ura-urada. Wow. Para sa akin po, si Sir EJ. Pinag-umili sa ulo ko dahil babae kung tao, pinipili mo. Go! Dalawa na lang. Okay. Ano bang distinct? Ayun na lang. Si Paolo quiet. Si Si Sam Paolo kasi masaya. medyo tahimik po Parang ganyan ngayon. Ayan, tahimik si Mayo. Si Paolo. Opo, pero napaka-sweet niya kapag nag-smile. Oh, katunaw. Smile ka nga. Pero si Sam naman, nakakatunaw tumingin. Sobra. Siya pa kapaliti ko. Ayoko lang kausap. Ayoko lang kausap. No sleep. Tingin ka na lang, huwag masalita. Siya na raw ba kapalit ni Coco? Ni Coco, Sino nakakantahan mo ng kunin mo na ang lahat sa akin? si Coco pa din. Ibang level pa yun. Ikaw, Thea, 2013 na ha. Okay, we're down to the last 3 questions Yeah, siguro. may follow-up question lang si Glyce. Go, Glice. Angeline, kasi I remember parang last year nag-press con tayo. Kwento mo din si Sam na very close kayo. Paano kayo naging close? Anong story behind it? After ko po kasing manalo ng Star Power, di ba, nakasama na po ako sa ASAP. So doon po kami madalas magkasama. Tapos, nasubukan ko na rin po kasi makapunta sa bahay niya po. So doon po yung nag-umpisa. Ginawa mo. Ha? Ginawa mo. Nag-swimming. Dalawa kayo Kayong dalawa lang? O hindi. May kasama po kami. Yeah, meron kaming common friends din. So, Common friends. doon nagsimula din na nag-aasat tapos yung mga common friends, nag-ahanga din kami sa labas. And then, yun. What? Never nanligaw si Sam? Or nagparamdam lang, Sam? Wala bang ligaw? Kay Angeline. Kasi I remember, sabi ni Angeline, palagi kayo nag-uusap. Last year yung last press ko. Madalas po. Tapos sabi mo nga ayaw mo maging boyfriend si Sam kasi palagi ka nun nosebleed. Ha? Nung na-nosebleed ka ba? Gumaling na ako sa Tagalog No, it doesn't. Wow! Siya gumaling sa English, ako gumaling sa Tagalog.
Um, Hindi po, I mean, talagang nagsimula sa friendship at hanggang ngayon, friendship lang talaga. Never kami nagkaroon ng special feelings na gano'n. Yes. Talagang friendship na good friends, gano'n talaga kami. Pero can you say na parang ideal girlfriend si Angeline? Ideal girlfriend talaga. Gusto ko kay Angeline, totoong tao. I mean, kung parang you, what's the word? Paano mo siya nakikita yun? Yeah. Kung ano ang nakikita mo, gano'n talaga siya. And yun ang gusto ko talaga eh. It's just a real person na fun na wala, there's nothing that doesn't hide anything, gano'n. Angeline, may question dito sa table namin. Sino daw yung mga nanligaw sa'yo sa showbiz? I-reveal mo na. Hindi ko mabilang. Wow! Haba ng buko. Pabiro lang naman. Nanligaw. Sa totoo lang naman po, hindi kasi ako ligawin. Sa showbiz siguro. Pero may mga ilang nagpaparamdam naman po na ng showbiz na mga kaibigan ko sa Sampaloc noon. Ngayon wala nang ligaw sa'yo. May mga... Showbiz. Wala. Mamatay. Mamatay ka man. Hindi po, may mga konting nagpaparamdam pero hindi ko naman po kasi yun iniisip na nandiligo eh. Kasi ang akin naman po talaga ngayon, trabaho lang. Oo naman. Na-offend naman yung dalawang leading men niya na may nanliligaw na iba. Opo. You have a point. Connect talaga. Huwag naman po natin pasusin yung dalawang lalaki sa gilid ko. Wow. Ganun maganda. Englishin ko ba, Sam? Oo. Don't bother the two boys outside. Actually po kasi si Angeline tsaka si Sam, yung management nila, magkakaibigan po. So pag may party sa management ng Cornerstone, andun si Angge. Pag may party sa management naman ni Angge, andun si Sam. So talaga yung ASAP group po yun eh. At saka Sam would always invite mga close friends niya sa bahay. They'd rather go house partying kesa lumabas. Ganun kasi si Sam na person. Okay lang. Okay, may follow-up question si We have a question from Manila Sandra. Manila. Go ahead, Manila girl. My question's for Paolo and Sam. Kasi you guys play brothers now in the series. Yes. I'm kind of curious na if you get put in a situation where someone close to you, whether barkada or kapatid or whatever, to what extent will you honor the bro code? Or will you fight for your love? Ay, nice question. I love it. Ako po kasi hindi pwedeng pigilin kung mai-in love. Kaya lang yung mga ganun na sitwasyon, dapat magpaalam muna. Dapat kausapin yung kapatid, yung best friend, kung ano-ano. Para siguraduhan na kung okay. Pag hindi okay, edi, diba? Wag nang ituloy kasi wala, ganun. Ang ganda Para kasi sa ng kwento kung bakit napunta si ano kay ganun eh. Diba? Ang ganda yan yung look forward natin ni Reggie, diba? Doon sa kwento. Okay, Pao? Yes, yung sa akin naman about the bro code, kung kapatid mo noon, yun, like, sabi ni Sam, magpaalam lang. And ako kasi, once natapos na kung ano man yun, parang I don't feel attached anymore. Wala na rin ako nararamdaman. So okay lang naman with all this. Okay, alam ko mga nasa isip nyo, tigilan nyo. Iba yun. Masaya to, light ito, walang problema, masaya, kilig serye, ha? Good point, Kaya ko yung mga iniisip nyo, huwag kayong, don't you dare. Good point. Okay, we have a question from Reggie. Wow! I love Reggie. Relevant Reg, ha? About the show, Sir Deo's there. Instagram. Huwag sa'yo manggaling. Okay. Posible bang may love ka rin sa naging boyfriend ng best friend mo? May ganon? Kahit konting pagtingin, di ba, is on January na po. Ano po yung tanong? Sorry po. Hindi, wala daw point yung question. That's pointless. Hindi, posible bang may love ka? May love ka sa naging boyfriend ng best friend mo or kapatid mo? Kumbaga sa isang tao po na malapit sa akin, tapos may love ako sa karelasyon niya.
Wala na sila. Wala na sila, ex niya. Siguro naman po, ma-inlove ako sa kanya kung may ipapakita siya sa akin na dahilan kung bakit ako ma-inlove. Pero kung wala namang pinapakita, ma-inlove lang ako. Hindi naman po siguro tama. Oo. Yes or no? Actually, No po. close. Di ba parang yun sa question, close sa kwento. It's just as brothers sila. Miss Reggie, you wanna make dagdag? Brother. Are they brother? Pwede ba marireveal ba? Bakit may marireveal ka? Nasa trailer. Are we gonna show the trailer ba? Kasi may kwento dun sa trailer eh. Ang ganda-ganda no. Pinakita na yung trailer. Tatlo sila magkakapatid. Teaser pa lang yan. Siya yung jowa. Oo. May kissing Ay, hindi, pinakikita na. Oo, so table to table na lang yung mga ganyang kembon. Sana yan. May question lang si FJ. Sana relevant please ha, FPJ. Nasa-stress ako. Happy New Year. First question is for Angeline. Yeah. Kasi this time sabi mo mas magpupuyat ka for this teleserye. So may concern ka rin ba sa boses mo since it could also affect your voice lalo na pag nagpa-perform ka sa ASAP? Opo naman, kasi unang-una, sa mga singers po kailangan talaga yung kompletong tulog. So sa akin po, medyo nahihirapan ako talaga ngayon at madalas po akong puyat. Pero kapag naman may mga break po kami sa taping, talagang ginagamit ko po yung time na yun para matulog na lang. Kasi minsan umuwi na po ako halos mag-uumaga, tapos kapag Sabado po, may taping din, tapos kinabukasan yung ASAP. Kaya medyo mahirap talaga na Total adjustment talaga muna yes sa'yo. po, na pumunta sa ASAP ng sobrang puyat ka. Ayun po. Pero umabot ba sa punto parang kay Regina na walang ka rin ng boses na mga ilang, was it let's say 1 week or 2 weeks? Hindi pa naman po, pero sana naman huwag mangyari yun. At kailan lang po nagkasakit ako, pero hindi naman ako napaos. Medyo nagkaroon na ng plema. Halaki. Medyo, sorry po. Medyo may sakit lang. Sorry naman. Wala pa naman siya 25 years sa showbiz. Pagdating natin ng 25, nalaman natin kung mawawala ang boses niya. Magkakasakit siya sa concert niya. Joke! Okay, And last just na. a final question, kasi yun nga, about the characters of Sam at saka ni Paolo. Pwede nyo bang kami parang bigyan ng brief characters, parang who is, sino yung mas serious, sino yung mas playboy, gano'n? Galing sa kanila mismo, own words nila. Kasi we played AVP, so medyo nakulangan sila. So you might wanna make kwento about Adam and about Lance. Ako sa yung younger brother ni Paolo, siya yung kuya ko. Ako yung mas seryoso na tao. Is it Adam or Adam? Adam. Oh, Adam. Yung character ko, mas seryoso na tao. Yung pamilya namin, we own a chain of hotel and resorts. So yung position ko sa company, syempre mataas. Ako yung strictong tao. Ako yung kailangan perfectong lahat, very perfectionist ako. Hindi pwedeng magkamali. Yung mga empleyado, ako. So, ganun. Dahil ganun ako, parang yung mga relasyon sa mga ibang tao, just very, kumbaga harsh in a way. But not too, serious. But ganun. Siya yung mas over. Pag napanood natin may characters, go ahead. Yung akin naman po bilang si Lance Ledesma, ako yung mas makatao, kumaga mas malalapit sa mga tao namin, mas happy-go-lucky. At dito naman, kumbaga, dito kasi sa